Kabanata 1041. Sa loob ng ospital. Tinitigan ni Lance Xiao si Nino Xiao na halos patay na sa kama ng ospital, ang kanyang mukha ay seryoso. Master, the diagnosis is out. Lumapit ang isang kasambahay, nag-aalangan, ang kanyang ekspresyon ay may problema. Kumaway ng kamay si Lance, malamig na tinalikuran siya, hindi na kailangang sabihin. Si Nino ay natuklasan sa kanyang silid, kasama ang dalawang lalaki. Napangiwi si Lance sa mismong pag-iisip sa eksena. The underling continued, after an inspection, it found that the two men were drugged. It seems to be a deliberated act. Mabilis na sumagot si Lance, as if that needed stating. Napaatras ang kababata, di mailabas ang dila. Sina Biblin at Lito. Yung dalawang nagpahirap sa anak ko, hinding-hindi ko sila bibitawan. Ang ekspresyon ni Lance ay parang isang mabangis na bagyo. Maya-maya, sumugod ang isa pang kasambahay, Guro, gusto ni Lord Knife Third na si Boy Eto daw na makipagkita sa iyo, nasa tea house siya sa ibaba. Lord Knife Third. Kahit para kay Lance Xiao, nang marinig ang pangalang ito, hindi niya maiwasang maging alerto, wala akong pakialam sa kanya, para saan niya ako gustong makita. Sinabi niya na ito ay isang kagyat na bagay, tungkol sa young master. Sagot ng kababata. Pagkatapos ay dalhin mo ako sa kanya dali, sagot kaagad ni Lance. Pagdating sa tea house, sinalubong ni Knife Third Master si Lance Xiao na may masayang ngiti, Mr. Xiao, mukhang lalo kang haggard ngayon. Malungkot ang mukha ni Lance Xiao habang tumugon, nagtataka ako kung bakit bigla akong inimbitahan ni Knife Third Master. Ano kaya ang problema? Naupo si Knife Third Master na si Boy Eto daw at maluwag na sinabi, nandito ako para payuhan ka, Mr. Xiao, nahayaan mo na si Nino na magpahinga. Hindi pwede. Malamig na sagot ni Lance, kung narito ka para mamagitin, maaari ka nang umalis. Hindi natakot si Knife Third Master, bagkus ay diretsyong sinabi, ang binatang iyon, hindi mo kayang guluhin. Sa kaibuturan, natural na naiintindihan ito ni Lance. Gayunpaman, ang pagsang-ayon ay magdudulot ng pagkawala ng mukha. Sa malamig na tawa, sinabi ni Lance, ang anak ko ay pinahirapan niya. Hinding-hindi ko siya pakakawalan. Pagkatapos ng isang pause, binago niya ang kanyang tono, gayunpaman, kung handa siyang humingi ng tawad sa akin sa publiko, at ilagay ito sa online, maaari kong isaalang-alang na patawarin siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Knife Third Master. Kapag ang isang tao ay desididong sirain ang kanyang sarili, walang makakapidyaw sa kanya. Tumayo siya, Mr. Xiao, isang payo lang ang maibibigay ko, naway magdala ka ng magandang kapalaran sa iyong sarili. Ipinaalam ni Knife Third Master na si Boy Eto daw kay Lito ang saloobin ni Lance. Simpleng sagot ni Lito, dahil tila ayaw niyang maunawaan ang sitwasyon, ay upload natin ang video sa internet. Hindi nagtagal, isa sa mga nasasakupan ni Lance ang sumugod na magulat, Master, may nangyaring kakilakilabot. Tingnan mo kung ano ang nasa internet. Sa pagkakita, nakita ni Lance na nagkakagulo ang internet sa isang video. Ang mga bida sa video ay walang iba kundi si Nino Xiao at ang dalawang lalaki. Sa kabutihang palad, ang mga mukha ng tatlo ay nakapixel. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lance, ngunit naramdaman pa rin niya ang pagtibok ng kanyang puso. Kaagad niyang tinawagan si Knife Third Master sa telepono, Third Master, pakisabi sa kanya, ako, si Lance Xiao, aminin ang aking pagkatalo, mangyaring huwag ng i-broadcast ang video. Walang pakialam na sumagot si Knife Third Master, sabi ni Master Lito, binigyan kanya ng pagkakataon kanina, ngunit hindi mo kinuha, kaya ngayon ang demand ay itinaas sa 10 bilyon. Ikaw mismo ang bumili ng clip na ito. Di ba masyadong malaki ang 10 bilyon? Natatakot ako na baka hindi ako makabuo ng ganoon karami ng sabay-sabay, sabi ni Lance sa mahirap na posisyon. Malumanay na sumagot si Knife Third Master, kung wala kang pera, maaari mo ring gamitin ang equity ng iyong kumpanya para i-offset ito, si Master Argel ay hindi mapili. Gusto lang niya ng 70% ng shares na hawak mo. Nanghihinayang talaga si Lance, kung alam lang niya ng mas maaga ay pumayag na siya sa kasunduan. Ngayon siya ay gumawa ng isang malaking gulo para sa kanyang sarili. So he grit his teeth, sige, I will have the accountant handle it right away. Kinabukasan, opisyal na natapos ang paglilipat ng equity. Habang ang Xiao Company ay nagtataglay pa rin ng pangalang Xiao, sa pagsasanay ay pinalitan ito ng pangalan sa Argel. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinuturuan ni Lito si Althea ng mga diskarte sa martial arts. Curious na tanong ni Althea, Guro, bakit mo ako tinuturuan ng napakaraming pamamaraan? Tumawa si Lito, hindi ba maganda iyon? Umiling si Althea, syempre maganda, pero parang gusto mong ituro sa akin ang lahat.
Walang pakialam na sumagot si Lito, huwag kang masyadong mag-alala, mayroon ka na ngayong kalahating buwan. Mayroon akong 10 top-notch techniques dito, dapat mong matutunan ang lahat ng ito. Binasa ni Althea ang kanyang mga labi, oo, guro. Gayunpaman, si Althea ay isang martial arts prodigy, wala pang 10 araw, na pag-aralan niya ang mga diskarte sa martial art, na lubos na nagpapabuti sa kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Lito, napakahusay. Ngayon, ang iyong gawain ay hamanin ang 4 na dakilang master mula sa silangan, timog, kanluran, at hilaga. Bakit? Tanong ni Althea. Sumagot si Lito, sana maging sikat ka, kung sakaling wala ako sa hinaharap, mapipigilan mo ang ilang taong may malisyosong intensyon. Sumimangot si Althea, anong ibig mong sabihin na wala ka rito? Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin si Lito sa malayong Longya Mountain at mahinahong tumugon, hindi mo na kailangang magtanong pa tungkol dito. Pagdating ng oras, natural mong mauunawaan. Pagkatapos ay tumigil si Althea sa pagtatanong at sinunod ang kanyang mga utos, na nagbigay ng mga hamon sa 4 na dakilang master. Ang hamon na ito ay nagpasimula ng malaking kaguluhan sa buong Lox Nation, maging sa mundo. Hindi nagtagal, nagsimula si Althea sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, hindi siya sinamahan ni Lito sa paglalakbay na ito. Matapos makilala ang mga master na iyon, nalaman niya na ang mga kakayahan ni Althea ay nalampasan na ang mga matatandang iyon. Sa loob ng ilang araw, ang martial arts ranking sa Lox ay magkakaroon ng bagong batang babaeng master, na walang kapantay sa nakaraan at kasalukuyan. Pagkatapos noon, siya ay maglalakbay sa Longya Mountain, gamit ang 10 banal na kasangkapan upang malutas ang problema ng ugat ng dragon. Ito ay isang hindi pa nagagawang gawa, na walang mga makasaysayang talaan. Hindi siya sigurado kung ano ang magiging resulta. Maaaring manatiling hindi siya nasaktan, o maaaring magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon, na magtatapos sa kanyang pagkamatay. Tinawagan niya ang kanyang ama, natural na nakikipag-usap tungkol sa mga bagay sa pamilya, at nakipag-usap sa kanyang kapatid na babae, si Chenner, ng mahabang panahon, na hinihimok itong mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, tahimik siyang naghintay sa araw na sisubog ang Dragon Pulse. Hindi malayo ang araw na iyon. Kinabukasan pagkaalis ni Althea, biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Leilago, Lito, may hihingin akong pabor sa iyo. Lito, ano ito? Sinabi ni Leila, huling pagkakataon, isang talent agent mula sa isang entertainment company ang lumapit sa akin. Balak kong subukan ito, maaari mo ba akong samahan? Gayunpaman, kung ito ay hindi komportable, kalimutan na lang ito. Dahil walang ibang magawa si Lito, pumayag siya. Siya ang nagmaneho ng kanyang sports car, dinala si Leila sa entertainment company. Stardust Entertainment. Sinulyapan ni Lito ang karatula ng kumpanya. Tumango si Leila, nabalitaan kong isa ito sa pinakakilalang kumpanya ng entertainment sa bansa, at maraming celebrity ang nagmula rito. Natagpuan ni Lito na pamilyar ang pangalan. Sa araw ng paglagda ng equity transfer agreement kay Lance Xiao, tila nakatagpo niya ang kumpanyang ito. Nagpadala siya ng mensahe kay Biblin, "Is Stardust Entertainment under my name?" Mabilis na sumagot si Biblin, "Oo, ipinaalam ko sa kanilang CEO. Gusto nilang pumunta ka para sa isang pulong para maging pamilyar ka sa mga nakatataas." Ibinaba ni Lito ang kanyang telepono, na ngayon ay ligtas sa kanyang kaalaman. Dinial ni Leila ang numero sa business card, at inutusan siya ng lalaki na pumunta sa ika-16 na palapag. Pagdating doon, nakita nila ang ilang batang babae na nakapila. Lumabas ang ahente at sinabing, "Ang pangalan ko ay Lin Yong. Sasali ka na sa kanila para sa unang round ng audition. Kung makapasa ka, maaari kang maging intern sa aming kumpanya." Tumango si Leila at masunar ang pamwesto sa pila. Maya-maya lang, lumabas ang isang staff at namigay ng damit sa lahat, na nagsasabing, dapat magsuot ang lahat ng damit na ito bago ang audition. Sa paglalahad ng mga damit, natuklasan ni Leila na ito ay isang napakahayag na swimsuit. The other girls shows faces full of discomfort, isn't this too revealing? Can we change to something else? Sabi ng staff, ito ang standard procedure. Kung gusto mong mag-audition, kailangan mong magpalit ng damit. Dahil walang ibang pagpipilian, at hinihimok ng kanilang mga pangarap na maging mga bituin, ang mga batang babae ay nag-aatubili na sumunod, na umalis upang magpalit ng mga nakatalagang damit. Ibinalik ni Leila ang swimsuit sa staff member, "Kalimutan mo na ito, hindi ako sasali sa audition." Sa puntong ito, isang medyo sobra sa timbang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa loob. Mamantika ang mukha niya at nakakalbo. Nang makita si Leila, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata.
Siya ay walang iba kundi si Alator Zhou, ang Deputy CEO ng Starlight Entertainment, at ang pangunahing tagapanayam para sa round na ito ng audition. Ang ideya ng pag-audition ng mga babae sa mga swimsuit ay talagang kanyang utak. Sinabi ni Alator, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at magpalat ka na. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata si Leila, naiisip na niya kung ano ang magiging hitsura nito sa swimsuit. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na upang mapatubig ang bibig ng isa. Matigas na sinabi ni Leila, paumanhin, hindi na babagay sa akin ang ganitong uri ng audition, hindi ako sasali. Lumungkot ang mukha ni Alator, malamig niyang sinabi, young lady, huwag kang masyadong mayabang. Magpalit ka ng damit ng masunurin, kung hindi, ako, si Alator Zhou ang maglalagay nito, walang kumpanya sa industriya ang maglalakas loob na kunin ka sa hinaharap. Lumungkot ang mukha ni Leila, kung talagang pinagbawalan siya ng Starlight Entertainment, baka tuluyan na siyang mawala sa kanyang pangarap. Nang makita ang ekspresyon ni Leila, buong pagmamalaking sinabi ni Alator, kaya sundin mo pa rin ang panuntunan, magpalit ka na ng damit. Habang sinasabi niya ito, napalayo ang mga mata niya sa dibdib at binti niya. Ipikit mo ang maruruming mata mo. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, si Lito ay tila lumakad ng hindi namamalayan. Nagdilim ang mukha ni Alator, nakatingin kay Lito, sino ka? Walang imik na sinabi ni Lito, sino ako, hindi mahalaga. Sino ang nagpasya na ang mga auditionees ay dapat magpalit ng mga swimsuit? Itinuro ni Alator ang kanyang sarili, I did. May reklamo. Tumango si Lito, oo. Sa tingin ko ay may masamang intensyon ka. Ang isang tulad mo, isang hamak, ay hindi karapat-dapat na magtrabaho sa kumpanya. Paf! Hindi napigilan ni Alator ang kanyang tawa, sino ka sa palagay mo ang sinusubukan mong i-lecture ako? Nagkataon na ako ang vice-presidente dito, pangalawa lamang sa isa, matayog sa libo-libo. Isang salita lang mula sa akin, at walang maglalakas loob na magtagal. Ngumuso si Lito, talagang mayabang ka. Kaagad, tumawag siya sa telepono kay Biblin, abisuhan ng Human Resources Department ng Starlight Entertainment na tanggalin ang isang vice-presidente na may apelyido na Zhou. Medyo nagulat si Biblin, ngunit hindi nagsalita, naiintindihan ko, sasagutin ko kaagad. Hindi nagtagal, ibinaba ni Lito ang tawag. Young man, anong klaseng laro sa tingin mo ang pinaglalaroan mo? Don't tell me you actually think you can fool me. Si Alator ay hindi naniwala kay Lito, sa halip, tumawa siya ng mayabang, tumawag ng security, bugbugin ang taong ito at itapon siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi dumating ang seguridad, ngunit dumating ang isang grupo ng mga executive ng kumpanya at ang nangunguna ay ang CEO ng kumpanya, si Lawrence Zhou. Nang makita ni Alator si Lawrence Zhou, agad na binawi ni Alator ang kanyang mapagmataas na pag-uugali, na nagpahayag ng nakamamanghang ekspresyon, CEO Zhou, ano ang nagdala sa iyo dito? Nasa kalagitnaan ako ng pakikipanayam. Malamig na tumingin sa kanya si Lawrence nang hindi tumugon, luminga-linga sa paligid at dama po ang kanyang tingin kay Lito, na nakatayo sa isang tabi. Lumapit siya kay Lito at magalang na nagtanong, maaari ba akong magtanong, ang pangalan mo ay? Lito Argel. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lawrence, bahagya siyang yumuko at magalang na sinabi, kaya si CEO Argel, humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng mas maaga. Kabanata 1042. Nang makita ang magalang na kilos ni Pangulong Zhou kay Lito, nagbago ang mukha ni Alator Zhou. President Zhou, huwag kang magpaloko sa batang ito. Malakas niyang babala. Nagdilim ang mukha ni President Zhou, at pinagalitan niya, anong alam mo? Itong si Mr. Argel ay sa ating kumpanya. Itinigil niya ang mid-sentence habang sinulyapan siya ni Lito ng makahulugang sulyap. Sa pag-unawa sa layunin ni Lito, hindi na nagdetalye pa si Pangulong Zhou. Sa halip, sinabi niya, Alator Zhou, opisyal kung ipinapaalam sa iyo na ikaw ay tinanggal. Pero President Zhou, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay, huwag maging ganito. Nagmamakaawa si Alator, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa mayabang na kilos niya kanina. Tama na ang Saturday. Magsumbong ka agad sa HR, mag-impake ng mga gamit, at umalis sa kumpanya sa loob ng 1 oras. Inilabas ni Pangulong Zhou ang utos na may awtoridad. Nang makitang wala nang babalikan, si Alator ay walang pagpipilian kundi ang umalis sa isang mapang-akit na paraan. Bumaling si Pangulong Zhou kay Lito ng may paggalang at sinabi, Mr. Argel, pakisuyong sundan ako. Kailangan kong humingi ng tawad sa naunang pangyayari. Tumango si Lito at sumunod kay Pangulong Zhou sa kanyang opisina. Sa pagsasara ng pinto, nagsimula si Pangulong Zhou ng walang katapusang paghingi ng tawad, patuloy na yumuko. Mr. Argel, I am really sorry.
Ito ang iyong unang pagbisita at kinailangan mong masaksihan ang gayong kabiguan. Hayaan mo na. This is the first time, and I don't want to see a second. Walang pakialam na sumagot si Lito, tungkol sa recruitment na ito, magpatuloy tayo ayon sa regular na pamamaraan. Makatiyak ka, magtatalaga ako kaagad ng mga pinaka-propesyonal na tagapayo upang matiyak ang isang patas at makatwirang proseso ng recruitment, mabilis na sagot ni Pangulong Zo. Pagkatapos, tinanong niya, gusto mo bang samahan kita sa paligid ng lugar? Walang pakialam na sinabi ni Lito, asikasuhin mo lang ang iyong mga gawain. Mamasyal ako. Binigyan ni Manager Zhu si Lito ng work badge, na nagpapahintulot kay Lito na maglibot sa paligid ng kumpanya. Pagkatapos ng tour, nakasalubong ni Lito si Leila nang siya ay papalabas sa kanyang interview. Baka sa mukha niya ang kagalakan habang tuwang-tuwang sinabi niya, nakapasa ako sa interview. Sisimulan ko ang pagsasanay bukas, at sinabi pa nilang malaki ang potensyal ko. Congratulations! Sana makita kita sa entablado sa lalong madaling panahon, ibinigay ni Lito ang kanyang taos-pusong kahilingan. Ay oo. Tila may naalala si Leila at tinanong si Lito, yumuko si Manager Zhu bilang manager at napakagalang sa iyo. Magkakilala ba kayo? Umiling si Lito, malamang napagkamalan niya akong iba. Natarante si Leila at kumunat ang kanyang mga kilay. Kahit na tila kakaiba, hindi niya matukoy ang anumang hindi pagkakapare-pareho. Sabay silang naglakad palabas ng Starlight Entertainment Company nang biglang may narinig silang dumadagandong na tunog. Ang mga tao sa kalye ay tumigil sa paglalakad upang tumingin sa paligid. Anong nangyayari? Inilibot ang mata ni Leila sa kanyang paligid. Nangunot ang noo ni Lito at hindi tumugon. Sa sandaling iyon, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay tila nanginginig, na naging sanhi ng mga tao na maghiyawan sa gulat at makatakas. Lindol ba? Nakababahala na tanong ni Leila. Hindi. Tumingin si Lito sa direksyon ng Langya Mountain at bumuulong sa sarili, ito ang Dragon Vein, malapit nang sumabog ang aura. Sa pagtingin sa mga taong tumatakas na ang kanilang mga ulo ay nakapulupot sa kanyang harapan, siya ay agad na napuno ng walang katapusang emosyon. Maaaring hindi pa rin nila alam na ang mundong ito ay malapit nang sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Tumagal ng halos 5 minuto ang pagyanig bago unti-unting huminto. Ang mga tao sa mga gusali ay nagsisigawan upang tumakas, sa paligid ay ang mga sirena ng mga sasakyan ng pulisya at mga makina ng bumbero. Pinauwi ni Lito si Leila at sinabing may iba pa siyang dapat asikasuhin bago siya umalis. Diretso siya sa bundok Langya. Sa loob ng napakalawak na kuweba na puno ng lava, ang ilog sa ilalim ng lupa ay walang tigil na kumukulo. Ang siksik na espiritual na enerhiya ay nagsimulang dumaloy palabas ng yungib. Nakahanap si Lito ng isang patag na lugar at naupo na naka-crossleg, nakapikit para maghintay. Makalipas ang 1 linggo, ang bundok Langya ay gumawa ng kakaibang tunog, at ang hamog ay nagtagal. Pagkatapos ay tumagas ang napakaraming espiritual na enerhiya. Nanginginig ang buong lupa, na para bang may lindol anumang oras. Ang lupa sa loob ng daan-daang milya ay basag at puting ambon mula sa loob. Kasabay nito, ang mga banayad na pagbabago ay nagaganap sa katawan ng ilang tao. Maraming mga reporter ang nagtipon malapit sa Langya Mountain, nakakita ng mga gintong ilaw na kumikislap sa tuktok ng bundok tulad ng 10 hindi kilalang mga bagay na umaaligid. Bigla silang nagtransform sa isang gintong sinag, nagtagpo, at pagkatapos ay biglang nawala. Kasunod nito, ang lupa ay bumalik sa kanyang katahimikan. Matapos ang tila mahabang panahon, muling nagising si Lito. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa parehong kuweba, ngunit ang pasukan ay tinutubuan na ng mga baging. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nakita niyang matagal nang namatay nang naubos na ang laman ng baterya. Nang umalis siya sa kuweba, nagulat siya nang makita ang isang mabigat na dosis ng espiritual na chi na nananatili sa hangin. Bukod dito, ang mga flora at mga puno sa paligid ay mas matangkad at mas masigla kaysa sa nakita niya noon. Nagpatuloy siya sa pagtungo patungo sa labas ng bundok, ngunit wala siyang nakitang kahit isang kaluluwa, hanggang sa marating niya ang paanan ng bundok kung saan nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. Magsasalita pa lang si Lito, napakunot ang noo ng matanda sa galit, nababaliw ka na sa pagpasok sa sagradong bundok. Sagradong bundok? Inulit ni Lito, nalilito. Tinitigan siya ng matanda, nang makita ang kanyang punit na damit at kakaibang paraan ng pagsasalita, bumuulong ang matanda, tulalo pala siya. Bumantong hininga siya at winagiway ang kamay, kalimutan mo na, hindi kita paparusahan. Huwag ka nang babalik dito, go lang. Matanda, anong taon na ngayon? Tanong ni Lito, pakiramdam niya ay may kakaiba, ngunit hindi siya sigurado kung ano. Bastos talaga. Naglabas ang matanda ng isang kakaibang bilog na transparent na salamin.
Sa isang sulyap pa lang ay nakadisplay na rito ang oras. Nagbago ang mukha ni Lito, medyo hindi makapaniwala. Siya ay talagang natulog ng buong 7 taon. Nang magising ang ugat ng dragon, ginamit niya ang buong kapangyarihan ng kanyang buong buhay upang i-activate ang nangungunang 10 banal na artifact upang sugpuin ang surge ng kapangyarihan na magmumula sa pagsabog nito. Sa wakas, nagawa niyang sugpuin ang puwersang iyon. Pinahintulutan nito ang buong mundo na maayos na lumipat sa isang espiritual na mundo. Ngunit siya rin ay naging lubhang nanghina dahil sa sobrang pagod at nakatulog sa mahabang panahon. Lumipas ang 7 taon, tila sa isang kisap mata. Si Lito ay nahulog sa kanyang mga alaala na nagpakita sa matandang lalaki na parang siya ay inaanod. Tinapik ng lalaki si Lito, "Anak, nasaan ang pamilya mo?" Sumimangot si Lito at hindi nagsalita. 7 taon na siyang nawawala at hindi niya alam kung ano na ang kalagayan ng kanyang ama at ni Chenner. Ngunit sa proteksyon mula sa Dragon Gate, dapat silang protektado ng mabuti. Si Lito ay hindi masyadong nag-aalala. Nang makita ang kanyang katahimikan, napabuntong hininga ang matanda, parang wala kang pamilya. Isang nakakaawa, talaga. Sumama ka sa akin, kukuha ako ng makakain mo. Sa kanyang mga salita, medyo nakaramdam ng gutom si Lito, tumango siya, "Salamat." Habang nasa daan ay nagpakilala ang matanda. Ang kanyang apelyido ay Son, siya ay isang tagapag-alaga ng sagradong bundok at nakatira sa paanan ng bundok, paminsan-minsan ay nagpapatrolya sa paligid. Sa pag-iisip pabalik sa 7 taon na ang nakalipas, kasama ang sagradong bundok bilang sentro, lumaganap ang espiritual na enerhiya, na nagbabago sa buong mundo. Sa paggunita sa kapanapanabot na pangyayaring iyon, medyo emosyonal ang Old Man Son, ang kalahati ng mga tao ay nagpagana ng kanilang espiritual na mga ugat dahil dito at nagsimula sa landas ng paglilinang. Gayunpaman, ang mga may tunay na talento ay bihira pa rin gaya ng balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn. Nagtanong si Lito, paano ang mga walang espiritual na ugat? Umiling ang matanda, medyo nakikiramay ang kanyang ekspresyon, mas malala pa ang sitwasyon nila, mahigit kalahati sa kanila ay hindi kayang umangkop sa mundong ito, hindi makaligtas. Ang natitirang bahagi, nakatira sila sa ilalim ng hagdan ng lipunan. Pagkasabi noon, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Lito. Pagkaraan ng ilang segundo ay inilibot niya ang kanyang mga mata, may lakas kang loob na magtanong, hindi ba isa ka sa mga walang nikatiting na ugat na espiritual? Ah, talaga. Hindi talaga iyon napansin ni Lito. Ang matandang lalaki na nagngangalang Son ay mas nakiramay kay Lito, ang iyong isip ay hindi matalas, at wala kang espiritual na mga ugat. Ang iyong kaligtasan ay isang himala. Ako naman, bagamat ang aking espiritual na mga ugat ay pangkaraniwan, at least kaya kong maging bantay sa bundok. Sa pagsasalita tungkol dito, labis na ipinagmamalaki ni Old Man Son. Si Lito ay hindi nagsasalita sa ilang sandali, sinusundan ng matanda sa isang kahoy na bahay. "Dito ako nakatira. Umupo ka muna. Kukuha ako ng makakain." Pumunta si matandang Son sa kusina. Umupo si Lito sa mesa, pinasulyapan ang mga halaman sa windowsill. Lahat sila ay kakaibang mga halaman na hindi pa niya nakita, lahat ay nagpapalabas ng isang mayamang espiritual na enerhiya. Noong nakaraan, ang mga ito ay tiyak na espiritual na mga halamang gamot na pag-aagawan ng maraming tao. Ngunit ngayon, sila ang naging pinakakaraniwang halaman. Bigla siyang nakaramdam ng 1,000,000 kaisipang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nagdala ng pagkain ang matanda, at mabilis na natapos ni Lito ang lahat ng pagkain. Tumingin si Old Man Son kay Lito. Sumakit ang puso niya sa habag, at sinabi niya, dapat may tadhana tayong magtagpo. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang manatili dito pansamantala. Tulungan mo ako sa trabaho, papakainin kita. Tumango si Lito, sige. Nang magising si Lito at natagpuan ang sarili sa bagong mundong ito, saglit na nawala ng malay si Lito sa dapat niyang gawin. Gusto niyang makipagsapalaran sa cultivation realm para iligtas si Ning, ngunit hindi man lang niya taglay ang pinakapangunahing espiritual na pinagmulan. Ang pagpunta sa cultivation realm ay isang pipe dream lang. Sa kabutihang palad, dahil nalagpasan ang ilang malalakas na bagyo, si Lito ay medyo kalmado na. Lumipas siya ng ilang tahimik na araw hanggang sa isang araw, nang lumabas ang matanda upang magpatrolya sa bundok, na iwan si Lito na mag-isa. Naglilinis siya ng bahay ng may humantong sasakyan sa pintuan. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-aayos ng aparador. Isang magandang dalaga ang bumaba sa kotse, pumasok sa bahay, at masayang tatawag sa isang tao. Gayunpaman, nang makita si Lito, ang kanyang mukha ay biglang naging maingat. "Sino ka?" tanong niya, nakatingin kay Lito. Lumingon si Lito at nagsabi, "Ako ay." Medyo nag-alinlangan siya, biglang hindi sigurado kung paano magpapakilala.
Dumilim ang mukha ng dalaga, I bet you're a thief. Ang lakas ng loob na magnakaw sa lugar ng lolo ko, gusto mo na bang mamatay? Sumimangot si Lito, talagang hindi ka makatwiran. Halatang naglilinis ako. Paano mo ako maakusahan na nagnakaw? Ngumisi ang dalaga, hindi nag-hire ng maglilinis ang lolo ko. At hindi mo man lang maipaliwanag kung sino ka, mukha kang kainahinala. Ako. Nang magpapaliwanag pa lang si Lito, kumilos na ang dalaga. Isang liwanag ng maputlang ginto ang bumaril mula sa kanyang palad. Sa kabutihang palad, bagamat nawala na ni Lito ang lahat ng kanyang cultivation, mayroon pa rin siyang basic reflexes at mabilis na nakaiwas. Gayunpaman, hindi niya mapaglabanan ang espiritual na ugat ng kabilang partido. Matapos magtiis ng isang pag-atake, si Lito ay medyo nabigla, at siya ay binugbog hanggang sa pagdura ng dugo. Tiger Mom, hindi niya maiwasang magmura sa ilalim ng kanyang hininga. Anong tinawag mo sa akin? Gusto mo na ba talagang mamatay? Galit na hindi nakatiis ang dalaga, naghahanda na ulit na hampasin. Yan, tumigil ka. Buti na lang at saktong dumating ang matandang si Son. Lolo, may nahuli akong magnanakaw. Matagumpay na nagulat si Yan Son. Kinawian ng matandang lalaki na si Son ang kanyang kamay, tinulungang makatayo si Lito, hindi siya magnanakaw, isa siyang bastos na pinagtratrabaho ko. Gulat na bulalas ni Yan. Pinunasan ni Lito ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, gusto niyang sabihin, hindi ako bastos. Gayunpaman, naisip niya na ang pagmamarka bilang isang tulala ay lubos na kapaki-pakinabang. Maaari siyang kumain at uminom ng walang anumang pasanin, kaya hindi siya nagpaliwanag ng anuman. At ngayon, maaari na rin niyang samantalahin ang kagandahang ito. Inosente, inilahad niya ang kanyang mga kamay kay Yan, nasabi ko na sa iyo kanina, ngunit hindi ka naniwala. Nang matapos ay ilang beses siyang nagkunwaring mahinang umubo. Biglang nagilty si Yan, I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya. Kabanata 1043. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Old Man Son, na nagsabi kay Yan, bakit hindi mo siya ibalik sa lungsod upang maghanap ng trabaho? Mas maraming pagkakataon doon. Tumingin si Yan kay Lito, nag-aalangan, hindi ako sigurado, kung tutuusin, wala siya doon sa pag-iisip. Sumagot si Old Man Son, subukan mo siya, tingnan mo na lang ang kaawa-awa niyang hitsura. Well then, pag hindi nakapasok, ibabalik ko siya. Si Yan, na nakakaramdam ng pagkakasala, ay walang pagpipilian kundi ang pumayag. Gayunpaman, nadama niya na imposible para kay Lito na makakuha ng trabaho. Kung tutuusin, sino ang kukuha ng walang alam? Ito ay tulad ng paglikha ng gulo para sa kanyang sarili. Pagkatapos magpalipis ng isang araw, nagmaneho si Yan kasama si Lito sa gabi. Pagdating sa lungsod, lumingalinga si Lito, nakita ang lahat ng napaka-nobela. Ang Yunjong City ay ganap na naiiba mula sa 7 taon na ang nakalipas, na may higit pang mga klasikal na elemento na isinama sa estilo ng arkitektura, na ginagawa itong napakaganda ng hitsura. Pinagmamasdan si Lito na iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, hindi maiwasan ni Yan na makita itong nakakatuwa, ngunit naaawa rin siya sa kanya. Naaalala mo pa ba kung saan ang bahay mo? Tanong ni Yan. Linhai City, sagot ni Lito. Kumunat ang noo ni Yan. Matagal nang pinagsama ang lungsod ng Linhai sa ibang mga lungsod, hindi na ito umiral 5 taon na ang nakararaan. Talagang wala sa sarili ang lalaking ito. Paano ang pamilya mo? Tanong ulit ni Yan. Ayaw sumagot ni Lito, umiling lang. Sa mga mata ni Yan, naisip niya na hindi ito maalala ni Lito. Sa puntong ito, bumantong hininga si Yan, pakiramdam na hindi na kailangang magpatuloy sa pagtatanong. Malamang walang alam ang lokong ito. Noon lang, ang sasakyan ay nagmamaneho sa ibabaw ng tulay, dumaan sa isang malaking billboard ng ad. Sa billboard ay isang napakagandang babae, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, ang mga tampok ng mukha ay Katanji Tangi, may hawak na mikropono sa kanyang kamay, na parang kumakanta. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, na para bang may nakakakita sa kanila sa isang sulyap, ngunit ang buong aura niya ay hindi kapani-pani walang malakas, puno ng reyna na paraan. Nang makita si Lito na nakatitig sa advertisement, tumawa si Yan, mukhang hindi ka masyadong walang alam mong manood ng superstar. Siya ay isang superstar. Labis na nagulat si Lito, dahil ang nasa poster ay walang iba kundi si Leila Gu, na tinulungan niya 7 taon na ang nakararaan. Wala ka talagang alam, ganap na wala sa lipunan. Nang marinig ito, umiling si Yan. Siya ay isang kilalang babaeng mga awit sa buong mundo, si Leila Gu.
Siya ay may daan-daang milyong tagahanga sa buong mundo, nanalo ng hindi mabilang na mga parangal, at isang pambansang kayamanan sa antas ng pop music queen. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Yanyan ang music player. Hindi nagtagal, isang malamyos at nakakagalaw na himig ang lumabas mula rito. Pagkatapos, lumitaw ang isang makinis at malinaw na boses. Agad na nakilala ni Lito na talagang boses ni Leila. Kung ikukumpara sa kanyang ka-bird 7 taon na ang nakakaraan, ang kanyang boses ngayon ay mas mature, mas mayaman na may dampi ng kaseksihan at karangyan. Nang makita ang kawalan ng pag-iisip ni Lito, tinukso ni Yanyan, mukhang maganda, di ba? Ito ang signature song niya, na siya mismo ang nag-compose. Dedicated daw ito sa isang lalaking gusto niya. Hindi nagsalita si Lito. Yanyan continued, I really don't know what kind of boy could hold such a place in the heart of a superstar. She's been in the industry for 7 years at wala pang skandal. Mukhang iniisip pa rin niya ang lalaking iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Lito dito, ngunit tiniyak niya sa sarili na mas maraming lalaki ang kilala ni Leila kaysa sa kanya, hindi maaaring siya iyon. Ang lalaking gusto niya ay dapat gwapo, poised, at talented. Sabi ni Yanyan, very sure. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Lito, na ang damit ay gula-gulanit at pagod, talagang hindi isang katulad mo. Tumahimik si Lito, nangingiti. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang sasakyan sa isang maliit na tirahan, ang lugar ay puno ng mga individual, malabilya na mga bahay. Habang lumiliit ang populasyon, hindi gaanong kumikita ang real estate gaya ng dati. Ang mga compact, parang pugad na mga apartment ay inalis, pinalitan ng mga individual, mas maliliit na bahay na ito. Ipinarode ni Yanyan ang sasakyan at lumabas. Sinundan siya ni Lito sa bahay, na isang simpleng apartment na may 3 silid tulugan, isang master bedroom, isang guest room, at isang study room. Tumingin si Lito sa malinis na silid ng panauhin at nagtanong, dito ba ako? Inilibot ni Yanyan ang kanyang mga mata. Napakawalang alam na tao, iniisip na bibigyan siya ng ganoong magandang pagtrato. Itinuro niya ang hagdan, nakatira ka sa attic. Umakyat si Lito sa hagdan upang makitang ang attic ay isang partikular na makitid na espasyo, ang bubong ay nakahilig sa paraang halos hindi makatayo ng tuwid. Kumuha si Yanyan ng lumang kutsan at kumot, at inihagis kay Lito. Hindi siya nagreklamo, noong he was on borrowed time and it's not good to ask for too much. Papasok na ang gabi, pilit na sinabi ni Yanyan, maliligo ako ngayon, iisa lang ang banyo sa bahay na ito. Habang naliligo ako, manatili ka sa attic at bawal bumaba, naintindihin mo. Naiintindihan ko. Lumuhad si Lito sa pintuan ng attic, masunuring tumango. Pagkatapos maligo ni Yanyan, naligo si Lito. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto ng banyo, nakita niya ang isang pink na bra na nakasabit sa rack. Saglit siyang nag-isip saka tumungo sa pintuan ng kwarto nang hindi nag-iisip, binigyan ito ng mahinang katok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakalock ang pinto, bumukas ito sa kanyang katok. Si Yanyan ay kasalukuyang nakaseksi na tank top at shorts, nakaupo sa kama, naglalagay ng body lotion. Sa ilalim ng puting liwanag, ang kanyang balat ay parang gatas na puti, ang kanyang mga binti ay payat. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kahulugan. Sa mga magagandang babaeng nakita ni Lito, hindi sapat ang ganoong anyo para masilaw siya. Ngunit, labis na nagalit si Yanyan. Nang makita si Lito, itinuro niya ito na may galit na ekspresyon, anong ginagawa mo, lumabas ka. Tahimik na lumabas ng silid si Lito. Ilang sandali pa, lumabas si Yanyan, nakabalot na Amerikana at galit na sinabi, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala, nakasilip sa akin. Hindi ko. Sabi ni Lito. Pumasok ka lang, nang walang mali siya. Hindi siya pinaniwalaan ni Yanyan. Hindi ko. Sabi nang walang magawa si Lito. Hindi niya alam kung paano mataktikang paalalahanan siya, nag-aalangan na sinabi, well. Mas mabuting pumunta ka sa banyo. Parang. Iluwa mo na lang, pwede bang medyo prangka ka? Naiinip na sabi ni Yanyan. Fine. Diretso na ako. Huminga ng malalim si Lito at malakas na sinabi, naiwan mo ang iyong damit na panloob sa banyo. Sandali na natulala si Yanyan. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang sentido, namula ang kanyang mukha, bakit? Bakit kailangan mong sabihin ito ng napakalakas? Nagpakita ng inosenteng mukha si Lito, ikaw ang humiling sa akin na maging mas prangka. Noon lang naalala ni Yanyan na nakalimutan niyang may lalaki ngayon sa bahay. Kaya naman hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang underwear sa banyo dahil sa kanyang nakagawian. Dali-dali siyang pumunta sa banyo para tanggalin ang kanyang underwear. Bumalik siya sa kanyang kwarto at sabay malakas na isinara ang pinto. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at umiling-iling habang papunta siya sa banyo.
Pagkatapos maligo ay natulog ulit siya sa attic. Bagamat ang attic ay wala sa pinakamagandang kondisyon, nakatulog siya sa mas masahol na lugar noon, kaya medyo mapayapang tulog niya. Kinabukasan, nagising si Yanya na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahil may isang kakaibang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang bahay, siya ay napaka-alerto at hindi nakatulog ng maayos sa buong gabi. Habang nagre-refresh si Yanyan, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Lito ang pinto at nakita ang isang lalaki, nakasuot ng maayos, na nakatayo sa labas. Siya ang kasintahan ni Yanyan, na pinangalan ng Binoho. Matangkad siya at gwapo, at may mataas na posisyon sa isang kumpanya. Nang makita si Lito, unang nagulat si Bino, pagkatapos ay malamig na nagtanong, "Sino ka?" "Lito," matapat na sagot ni Lito. Naiinip na sumagot si Bino, "Kalokohan, hindi ko tinatanong ang pangalan mo. I'm asking how you could be at my girlfriend's house so early in the morning." Nagkibit balikat si Lito, "Dito ako natulog kagabi." Ang perpektong ekspresyon ni Bino sa kanyang mukha ay unti-unting nabasag, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit, "Anong sabi mo? Sabihin mo ulit." Napakamot ng ulo si Lito, hindi naiintindihan ang kanyang punto, "Dito ako natulog kagabi." "Bastos ka." Itinaas ni Bino ang kanyang kamao kay Lito, ngunit mabilis na umiwas si Lito. "Tumigil ka." Sa sandaling ito, narinig ni Yanyan mula sa banyo ang kaguluhan, lumabas, at agad na sumigaw upang pigilan sila. "Yanyan, anong nangyayari?" Si Bino, na nakaturo kay Lito, ay galit na nagtanong. Nagmamadaling nagpaliwanag si Yanyan sa isang nakapapawi na paraan. "Siya ay kinuha ng aking lolo, siya ay isang tulala, ang kanyang utak ay hindi normal, huwag makipagtalo sa kanya." "Bastos talaga." Si Bino ay kalahating nag-aalinlangan. Tumango si Yanyan, talaga, hindi niya alam kung anong taon na, at hindi niya nakikilala si Leila Go. Kaagad, nakumbinsi si Bino, bueno, siya ay talagang tulala. Kaagad, masama niyang tiningnan si Lito, "Hindi ko maintindihan kung bakit kinuha ng lolo mo ang ganitong tao, humihingi lang ito ng gulo. Walang pakialam kung mamatay ang ganitong uri ng taong walang espiritual na ugat." Walang ekspresyon ang mukha ni Lito, ngunit ang kanyang tingin kay Bino ay unti-unting naging malamig. "Binata." Bigla siyang nagsalita, tumaas ang boses, "Dapat mong kontrolin ang sarili mo." Kumunat ang noo ni Bino, "Anong ibig mong sabihin?" Hindi siya pinansin ni Lito, sa halip ay bumaling siya kay Yanyan, "Nakitulog ka na ba sa kanya?" Hindi inaasahan ni Yanyan na ganoon kadirekta si Lito, namula siya at sinabing, "Bakit mo ito tinatanong?" Tumingin si Lito kay Bino at casual na sinabi, "Ang taong ito ay labis na nagpapalamon nitong nakaraang linggo at tila nag-e-enjoy siya kagabi. Kung titingnan ng mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang kakapusan sa paghinga, kitang-kita na siya ay may kakulangan sa bato." Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Yanyan. Isang taon na niyang nililigawan ni Bino at hindi pa sila umabot sa ganoong yugto. Galit na galit siya at tumingin kay Bino, totoo ba ang sinabi niya? Si Bino ay labis na nagkasala sa sandaling ito, dahil si Yanyan ay palaging nakahawak sa kanya, kaya't siya ay nakikipaglokohan sa ibang mga babae upang pawiin ang kanyang kalungkutan. At tama nga ang lokong ito, may kasama nga siyang ibang babae kagabi. Pero kahit anong mangyari, hindi niya ilalabas ang pusa sa bag. He wore an earnest expression, "Yanyan, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Ikaw lang ang nasa puso ko. Paano ka maniniwala sa mga salita ng tulala?" Nagulat si Yanyan, at naisip, sa katunayan, si Lito ay isang tulala lamang, kaya gaano kapanipaniwala ang kanyang mga salita. "I'm sorry, masyado akong impulsive ngayon," paghingi ng paumanhin ni Yanyan. With a magnanimous expression, Bino said, "It's okay. I know that your impulsiveness stems from your concern for me. I will not hold it against you." Naramdaman ni Yanya na tunay na maalalahanin ang kanyang kasintahan, "Salamat, mahal, napakaganda mo." Pagkatapos noon, sinaman niya ng tingin si Lito, "Kasalanan mo ang lahat, halos maapektuhan ang aking damdamin dahil sa iyo, kaya mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita sa hinaharap." Si Lito ay mukhang walang magawa, hindi siya umimik. Tila si Bino na ito ay isang master of disguise at isang ganap na haltak. Kabanata 1044. Pagkatapos magpalit ng kanyang kasuotan sa trabaho, sasakay na sana si Yanyan kasama si Bino para magtrabaho. Itinuro niya si Lito at inutusan, "Isama mo siya sa amin. Hahanapan ko siya ng trabaho." Halatang nagalit si Bino at tumugon, "Halos wala tayong oras na mag-isa, at ngayon kailangan nating dalhin ang third wheel na ito." "Walang magawa," tumugon si Yanyan, "wala akong magagawa. Iginigit ito ng aking lolo."
Kapag nakahanap na ng trabaho si Lito, mas mabuti na ang may matutuluyan, maaari ko nang ihinto ang pag-aalaga sa kanya. Sa puntong ito, nagkaroon ng ideya si Bino, ang aming kumpanya ay talagang kumukuha ng mga security guard sa ngayon. Bumantong hininga, nagtanong si Yanyan, tingnan mo lang siya, sa tingin mo ba ay kaya niya maging security guard? Natawa si Bino, ang trabahong panseguridad ay hindi nangangailangan ng maraming lakas. Isa lamang itong pakitang tao na trabaho kung saan may humahawak ng patpat at tinatakot ang iba. Naramdaman din ni Yanya na hindi maginhawang isama si Lito at gusto niyang alisin siya sa lalong madaling panahon. Tama iyon. Pupunta kami sa kumpanya mo at ipapa-apply siya, sang-ayon ni Yanyan. Nang may kumpiyansang kabog sa kanyang dibdib, nangako si Bino, asahan mo ako. Ginagarantiya ko na matatanggap siya. Samantala, binalik niya ang tingin kay Lito. May bakas ng tusong mali siya ang kanyang mga mata. Sa kotse, biglang may naisip si Yanyan at tinanong si Lito, mayroon ka bang mobile phone? Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Lito na ang kanyang lumang telepono ay malamang na hindi na ginagamit ngayon at umiling. Iminungkahi ni Yanyan, Bino, huminto ka muna sa telecom building. Isasama ko si Lito para bumili ng mobile phone. Inis na napakamot sa patok ni Bino, bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Umiling si Yanyan, walang magawang sinabi, ayoko ring makialam, pero ipinagkatiwala siya sa akin ng lolo ko. Kung mawala siya sa akin, paano ko ito ipapaliwanag sa lolo ko? Nag-aatubili na pinaharurot ni Bino ang sasakyan. Pumasok silang tatlo sa telecommunications company, ang unang palapag ay punong-puno ng mga cellphone na binibenta. Si Lito ay random na pumili ng murang cellphone. Kahit na ito ang pinakamurang isa, mas advanced pa rin ito kaysa sa kanyang kasalukuyan. Nilero-laro ni Lito ang cellphone na tila isang piraso ng salamin. Tinuya siya ni Bino na may pang-aalipusta sa kanyang mukha, ang walang alam, bet ko na hindi pa siya nakakita ng cellphone dati. Walang sinabi si Yanyan. Pagkatapos niyang bayaran ang mobile, sinabi niya kay Lito, ang cellphone na ito ay nagkakahalaga ng 800. Isaalang-alang ito bilang isang pautang mula sa akin. Maaari mong bayaran ako kapag nagkapera ka na. Sige, tugon ni Lito. Ngumisi si Bino sa gilid at pagkatapos ay hinayla si Yanyan sa isang tabi. You must be joking? This kind of person? Once na may pera siya, mawawala siya ng walang bakas. Inaasahan mo ba talaga na magbabayad siya? Sumagot si Yanyan, hindi ko talaga ine-expect na gagantihan niya ako, just consider it a good deed. Kung talagang mawala siya, mas madali para sa akin. Sumunod, bumili sila ng SIM card para kay Lito. Sa panahon ngayon, hindi nangangailangan ng ID ang mga SIM card, sapat na ang pagkilala sa iris. Pagkatapos, hinatid ni Bino si Yanyan sa institute. Nakatingin sa Solem na nagusali sa labas ng bintana, sinabi ni Lito, Lingap Institute. Nagpahayag ng sorpresa si Bino, hindi ko akalain na ikaw, isang tulala, ay makakakilala ng mga salita. Tumigil ka sa paghanga. Ang lugar na ito ay isang institusyong mas mataas na edukasyon. Ang mga makapasok ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa ika-4 na baitang espiritual na ugat. Ikaw naman, isang tulala na walang espiritual na ugat, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makapasok. Walang sinabi si Lito, ngunit muling tumingin sa akademya. Iniisip niya kung maaari siyang magpatuloy sa mundo ng paglilinang mula dito. Sa pagkakaalam niya, ang tinatawag na espiritual na ugat ay tumutukoy sa likas na kakayahang kontrolin ang espiritual na enerhiya na dala ng katawan. Mula mababa hanggang mataas, nahahati sila sa 12 grado. Karamihan sa mga tao ay nasa 3 baitang o mas mababa. Ang ika-4 hanggang 6 na baitang ay itinuturing na katamtaman, at sa itaas ng ika-6 na baitang ay mga natatanging talento. Ang pag-abot sa grade 8 ay napakabihirang. Nagmaneho si Bino papunta sa opisina, at pagpasok niya sa gate ng kumpanya, nakita niya ang isang standee na kasing laki ng tao. Nakalagay doon ang larawan ng isang magandang babae na talagang nakilala ni Lito. Si Biblin iyon. Nang hindi namamalayan, tumigil si Lito sa kanyang kinatatayuan upang tumingin sa kinatatayuan. Naglakad ng ilang hakbang si Bino, napansin niyang hindi siya sinundan ni Lito. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Lito na nakatitig sa standee ni Biblin na natulala. Hindi niya maiwasang mapamura, stop staring, she is beautiful, but it's none of your business. Nagtanong si Lito, bakit siya nakatayo dito? Umiling si Bino, sumagot si Bino, wala ka talagang alam. Ni hindi mo alam ang unang kagandahan at investor sa Lux. Nabibili daw ng kanyang mga asset ang kalahati ng Lux. Pag-aari niya ang kumpanyang ito. Tumanggo si Lito. Talagang ipinagkatiwala niya ang malaking halaga ng kanyang mga ari-arian kay Biblin.
Nakapagtataka, pagkatapos ng 7 taon, napakaraming beses niyang pinarami ang mga ari-arian. Muli niyang sinulyapan ang standee. Hindi maikakaila, 7 taon na ang lumipas, ngunit walang bakas ng mga taon sa mukha ni Biblin. Sa halip, tila mas nagliliwanag siya. Marahil ay nabuksan niya ang kanyang espiritual na ugat na nagpapahintulot sa kanya na tumayo nang hindi naapektuhan ng panahon. Stop staring. There's no hope for a loser like you. Kahit na ang isang tulad ko na nakarating sa middle management ay hindi nangangahas na magkaroon ng anumang matayog na ambisyon tungkol sa kanya, sabi ni Bino, nang makitang si Lito ay patuloy na nakatitig sa nakatayong sign, naghihinala na mayroon siyang anumang hindi naaangkop na iniisip tungkol kay Biblin. Sinundan ni Lito si Bino patungo sa opisina ng seguridad, biglang may iniisip habang nasa daan. Kung ang kumpanyang ito ay pinamamahalaan sa ilalim ng pangalan ni Biblin, hindi ba ibig sabihin ang kumpanyang ito ay talagang sa kanya, kay Lito? Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, hindi niya ito pinansin at naramdaman niyang hindi na kailangan pang sabihin ang paghahayag na ito. Pagdating sa likod ng building, pumasok sila sa isang maliit na kwarto. Sa pagbukas ng pinto, maraming lalaki ang nakikisali sa laro ng baraha, sumisigaw ng sumisigaw. Nang makita ang mga taong pumapasok, agad silang umupo ng tuwid, itinago ang kanilang mga card sa likod nila. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mapula-pula na kutis ang tumayo, nakangiti ng maliwanag, Manager Hu, ano ang nagdadala sa iyo dito sa aming tanggapan ng seguridad ngayon? Ang lalaking ito ang pinuno ng security team, si Delphine Zhang. Si Delphine ay hindi gaanong matalino, ngunit siya ay natisod sa ilang magandang kapalaran. Binuksan niya ang kanyang pangatlong baitang espiritual na ugat 7 taon na ang nakalilipas at natapos bilang pinuno ng seguridad, nakakuha ng disenteng sweldo at namumuhay ng walang pakialam. Ang pinaghusayan niya ay hindi matrabahong trabaho ngunit sa halip ay tamad sa paligid at pagiging sycophantic. Karaniwan, sinisigawan niya ang kanyang mga nasasakupan na tinatrato silang parang mga alipin niya, ngunit kapag nakatagpo siya ng sinumang mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, halos din ilaan niya ang kanilang mga sapatos bilang paggalang. Noong panahong iyon, naglalaro sila ng baraha, kasama si Delphine na nanlaloko at tinatanggihan ng utang, nangikil ng malaking halaga mula sa kanyang mga nasasakupan. Bagamat nasaktan ang mga nasasakupan, hindi sila nang ahas na magrebelde. Sa kabutihang palad, dumating si Binoho at naputol ang kanilang laro. Matandang Zhang, kumukuha ba ang ating departamento ng seguridad? Tanong ni Bino. Ito. Sinulyapan ni Delphine si Lito na nakatayo sa likuran ni Bino at nahulaan na si Bino ay malamang na umaasa na makahanap ng trabaho para sa kanyang kaibigan. Sa isang mabilis na pag-iisip, agad siyang ngumiti at sinabing, talaga, kami ay kumukuha. Iyan ay mahusay. Sumama ka sa akin saglit, kailangan kong ipaliwanag ang ilang bagay para sa aking kaibigan, sabi ni Bino. Sinundan ni Delphine si Bino palabas, iniwan sa sulok ni Lito. Manager Hu, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Magtiwala ka, kung kaibigan mo siya, aayusin ko ang pinakamadaling trabaho para sa kanya, seryosong sabi ni Delphine. Nagdilim ang ekspresyon ni Bino, at malamig siyang tumawa, nagkakamali ka. Hindi ko kaibigan ang lalaking iyon. Medyo magulo ang isip niya, at patuloy niyang ginugulo ang girlfriend ko. Saglit na natigilan si Delphine bago napagtanto na may balak si Bino na turuan siya ng leksyon. Nakangiting sabi niya, Manager Hu, ibig mong sabihin. Sa isang mabagsik na mukha, sinabi ni Bino, bigyan mo siya ng kaunting aral. Hayaan siyang makatikim ng hirap. Agad na sumagot si Delphine, huwag kang mag-alala, madali lang iyan. Tinitiyak kong makakaranas siya ng tunay na paghihirap. Si Bino ay mukhang nasisiyahan at tinapik ang balikat ni Delphine, kung gagawin mo ng mabuti, malapit ako sa HR manager. Hindi magiging problema ang pagtanggap sa iyo ng sahod. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa balitang ito, mabilis na tumango si Delphine na parang manok na tumutuka, teka lang at tingnan. Pagkatapos magsalita, lumakad si Bino kay Lito at sinabing, Lito, hindi madaling makuha ang trabahong ito. Dapat mong gawin ito ng maayos, at makinig kay Kapitan Zhang. Pagkasabi niya nun, natawa siya sa sarili niya at tumalikod na para umalis. Sumulyap lang si Lito kay Delphine, hindi gumagalaw. Nagdilim ang mukha ni Delphine, at sumigaw siya, ano bang problema mo? Ako ang iyong superior, magrespeto ka. Bahagyang tumugon si Lito, Captain Zhang. Sumimangot si Delphine Zhang, bakit hindi ka nakayuko? Natutuwa si Lito, bakit ako yuyuko? Ako ang iyong superior, dapat kang magpakita ng paggalang. Tumingin si Delphine sa kanya. Casual na sinabi ni Lito, kung hierarchy ang pag-uusapan, parang dapat kang yumuko sa akin. Ano? Bawa ko sayo.
Kumagalpak ng tawa si Delphine, mukhang may sira ang ulo mo. Hindi ako magsasawang makipagtalo sa isang walang alam na katulad mo. Linisin mo ang security room, wala ni Katie na alikabok na makita. Kung meron, linisin mo ulit. Pakiramdam ni Lito ay siya ang tinatamaan, tila may sinabi si Bino kay Delphine kanina. Gayunpaman, ayaw niyang gumawa ng gulo sa isang maliit na bagay tulad ng paglilinis, kaya masunurin siyang pumunta upang kumuha ng tela. Sa oras na ito ay 9 ng umaga. Kinailangan ni Delphine na dumalo sa isang regular na pagpupulong. Sa sandaling umalis siya, pinalibutan ng ibang mga security guard si Lito, bakit kailangan mong maglinis pagdating mo, nasaktan mo ba si Kapitan Zhang? Sumagot si Lito, hindi pa ba kayo naglinis dati? Umiling sila, may dedicated janitors ang company natin, hindi na natin kailangan maglinis. Bumaba ang tingin ni Lito. Sige, si Delphine, di ba? Gumawa siya ng mental note sa score na ito. Tahimik, detalyado niyang nilinis ang mga kwarto, maging ang sahig ay malinis na parang salamin. Samantala, nakipagkilala rin siya sa 4 pang security guard. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Delphine at agad na sinimula na suriin ang mga resulta ng paglilinis. Ngunit habang pinapatakbo niya ang kanyang mga daliri kung saan-saan, nalaman niya mas malinis ang bawat sulok kaysa sa kanyang mukha. Nakapagtataka, wala siyang mahanap na kahit isang issue. May pag-aalinlangan, sinulyapan niya si Lito, tulalo ba talaga ang lalaking ito? Naglakad siya papunta sa pinto, itinuro ang isang lugar sa sahig sa labas, paanong hindi malinis ang lugar na ito? Sumagot si Lito, sabi mo linisin mo ang security room, hindi ang labas. Ano, sama-sama, huwag kang magdahilan, linisin mo ulit lahat. Malakas na sambat ni Delphine. Bahagyang ngumiti si Lito, walang problema. Nang akmang kukunin na niya ang mop, si Delphine ay nagutos, una, ikuha mo ako ng isang basong tubig. Masunurin, pinuntahan ni Lito ang isang baso ng tubig, gayunpaman, habang ginagawa iyon, maginhawa siyang kumuha ng isang bagay mula sa sumiring at inilagay ito sa baso. Ang bagay na ito ay tinatawag na drunken scatter, pagkatapos na ubusin ito, ang isang tao ay mag-aasal na parang lasing, nawawalan ng katwiran, nagsasalita ng walang kaparirikon, at kahit na nagbubuga ng maaaring pinigilan ng mga kaisipan. Sa sobrang brown-nosed sa nakaraang pulong, nilagok ni Delphine ang inumin na tubig. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang upuan at nagsimulang maglaro sa kanyang telepono. Si Lito naman ay nagpupunas ng sahig. Sa sandaling iyon, ang guard na naka-duty sa labas ay tumakbo pabalik, bumulong-bulong, Captain Zhang, nandito si President Chen. Namutla kaagad si Delphine, nagmamadaling ibinulsa ang kanyang telepono at tumayo, bilasan mo, dalhin mo lahat dito, pumila. Itinuro niya si Lito, stop working, tumayo ka ng maayos, at huwag kang maglakas loob na magsabi ng hindi kailangan, o ikaw ay nasa matinding problema. Di nagtagal, kasama si Delphine, 6 na tauhan ng seguridad ang tumayo sa isang maayos na linya. Hindi nagtagal, maraming tao ang pumasok, nangunguna sa kanila ay isang babae na nasa late 20s. Siya ay may magandang mukha at ang kanyang kahangahangang figure ay nababalot ng puting damit, mukhang napaka-propesyonal. Ang pangalan niya ay Manman Chen, ang general manager ng kumpanya. Kabanata 1045. Nang makita ni Delphine ang general manager, nakaugalian ni Delphine ang isang nakamamanghang ekspresyon, Miss Chen, ano ang nagdadala sa iyo dito? Tumingin si Manman Chen sa paligid na may malamig na ekspresyon, balita ko may bagong guard sa security department. Itinuro ni Delphine si Lito, siya iyon. Sinulyapan ni Manman si Lito at mabilis na inalis ang tingin nito, na parang hindi na siya mapakali na mag-aksaya ng 1 pang segundo sa kanya. Kailangan mong pamahalaan ang mas mahusay. Ang seguridad ng kumpanya ay humihina kamakailan. Ang ilang mga empleyado ay nagulat na walang mga patrol sa gabi, sabi ni Manman. Ibinuka ni Delphine ang kanyang bibig, malapit nang iwasan ang isyu tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Gayunpaman, para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkahilo at sinabi, ang mga lalaki ay abala sa paglalaro ng baraha sa gabi. Paano sila magkakaroon ng oras upang magpatrolya? Kumunat ang noo ni Manman, excuse me. Kalokohan ang sinasabi niya, boss. Ang iba pang mga gwardya ay sama-samang nag-igting. Napagtanto din ni Delphine na nadulas siya, bakit niya binitawan ang katotohanan. Pero parang hindi niya napigilan ang bibig niya. Delphine, anong nangyayari? Bigyan mo ako ng paliwanag. Tanong ni Manman, ang kanyang ekspresyon ay parang bato. Napangiti si Delphine, may masamang tingin sa kanyang mukha, hindi mo ba naiintindihan ang lengguwahe ng tao? Sabi ko naglalaro kami ng baraha. Who has time to patrol? Nagdilim ang mukha ni Manman, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit.
Si Delphine, nang makita ang kanyang sapat na figure, ay halos nagsimulang maglaway. Pinagmasdan niya ang dibdib ni Manman Chen na may nakakalokong ngiti, mahinang tumawa, "Boss Chen, ang ganda talaga ng figure mo, nangangarap pa akong mahawakan ito." Sampal. Sa galit, sinampal ni Manman si Delphine sa buong mukha. Natigilan sa sampal, si Delphine ay tila nabalik sa realidad, napaupo siya sa hig, may suot na naguguluhang ekspresyon, "Ano? Anong sinabi ko?" Nagalit si Manman, "Anong sabi mo, hindi mo ba kilala ang sarili mo?" Agad niyang inutusan ang kanyang assistant sa likod niya, "Go tell HR to fire Delphine Zhang. I don't ever want to see him again. We absolutely not tolerate such scumbags in our company." "Boss Chen? Hayaan mo akong magpaliwanag, Boss Chen." Si Delphine ay labis na nagsisi, ngunit si Manman ay lumayo ng hindi lumingon. "Captain, ano ang tungkol doon?" Tanong ng isang security guard. Ang isa pa ay nagpipe, "Oo, para kang lasing, daldal ka ng daldal ng kung ano-anong pumapasok sa iyong ulo." Ako. Napakamot ng ulo si Delphine, lubos na naguguluhan sa sarili niyang gawi. Biglang nagliwanag ang bumbilya sa kanyang ulo nang maalala niya ang baso ng tubig na ibinuhos sa kanya ni Lito. Marahas niyang hinawakan si Lito sa kwelyo, sumigaw, "Ginagawa mo ba ito, bastos ka?" Si Lito, hindi nababagabag, ay mahinahong sumagot, "Mayroon ka bang anumang patunay?" "Huwag mo lang akong sir-an nang walang anumang ebidensya, Kapitan Zhang." Si Delphine mismo ay hindi sigurado, dahil sa kanyang kalituhan kung ano ang nangyari. Nang mawalan siya ng trabaho, labis siyang nasar-an ng loob. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang tao mula sa Human Resources Department at sinabihan si Delphine na haborin ang kanyang uniforme sa seguridad, bayaran ang kanyang natitirang sahod, at pagkatapos ay pinaalis siya. Nang makaalis na si Delphine, tinipon ng HR manager ang lahat ng security staff at inihayag, "Plano ni Mr. Chen na pumili ng bagong security team leader mula sa inyo. Kung sino ang pinakamahusay na gumanap ay direktang mapopromote sa team leader." Nang marinig ito, halatang tuwang-tuwa ang iba pang security personnel. Gayunpaman, nakita din nila ang isa't isa bilang mga katunggali para sa posisyon. Ngunit walang itinuring na banta si Lito dahil wala siyang espiritual na ugat. Ang gayong tao ay itinuturing na mahalagang walang silbi at walang karapatang makipagkompetensya sa kanila. Akala nila ay natalo na siya bago pa man magsimula ang kompetisyon. Pagsapit ng gabi, kailangan ng kumpanya ang isang security guard na mag-overnight bawat araw. Gusto ng lahat na umuwi, kaya iniwan nila si Lito. Hindi tumutol si Lito, pagkatapos ng lahat, si Yanyan ay tila hindi masyadong malugod sa kanya, kaya hindi masyadong masama ang pananatili sa kumpanya. Bandang 10:00 ng gabi, dahil inaantok na siya, may huminto na kotse, bumukas ang pinto, at nagmamadaling lumabas si Manman. "Magandang gabi, Miss Chen," bati ni Lito. Bahagya siyang sinulyapan ni Manman Chen, bahagyang tumango, at mabilis na pumasok sa kumpanya. Mula sa kanyang pagmamadali, nahulaan ni Lito na malamang na nakalimutan niya ang isang mahalagang dokumento. Umupo ulit si Lito at nagpatuloy sa pag-idlip. Nang muli siyang magising, natuklasan niyang kalahating oras na ang lumipas, ngunit hindi pa bumababa si Manman. Nakita niyang medyo kakaiba ito, kaya umakyat siya sa itaas para tingnan. Pagdating sa opisina ng general manager, nakita niyang bukas ang pinto, bukas ang ilaw, ngunit walang ingay. Pumasok si Lito at nakita niya si Manman na nakahandusay sa sahig. Nag-iba ang kanyang kutis, mabilis siyang lumapit, tumingkayad, at pinagmasdan siyang mabuti. Ang mukha ni Manman ay mapatla, ang kanyang mga labi ay lila, at ang kanyang paghinga ay mahina. Ito ang mga karaniwang sintomas ng atake sa puso. Ang sitwasyon ay apurahan. Kahit na tumawag ng ambulansya, huli na ang lahat. Agad na naglabas ng silver needle si Lito, hinubad ang damit ni Manman, at nagsimulang mag-apply ng acupuncture. Bagamat nawalan siya ng lakas sa loob, nanatili ang kanyang mga kasanayang medikal, at ang mga sinaunang pamamaraan ng acupuncture ay nasa isip niya. Matapos ang isang komplikadong set ng acupuncture, unti-unting namumula ang mukha ni Manman, ngunit wala pa rin siyang malay. Naisip ni Lito na baka nilalamig siya habang nakahiga, kaya gusto niyang haborin ang sarili niyang damit para matakpan siya. Sino ang makakaalam na sa pag-alis niya ng butones ng kanyang shirt, dahan-daang iminulat ni Manman ang kanyang mga mata. Nang makita niyang hinubad niya ang kanyang damit, nagbago ang mukha ni Manman, umupo siya kaagad, at alertong sinabi, "Anong ginagawa mo?" Nang walang pag-iisip, direktang sumagot si Lito, "Haborin ang iyong damit." "Bastos ka." Agad na tumayo si Manman at kinuha ang kanyang cellphone. Tumayo din si Lito at sinabing, "Miss Chen, kailangan mong manatili, kung hindi, maaari itong mapanganib." Lalo lang siyang nagduda sa sinabi niya.
Ngumisi si Manman, how dare you threaten me? Lito. Pananakot. Saglit siyang nag-isip, tapos biglang naintindihan. Hindi siya naiintindihan ni Manman. Miss Chen? Mali ang pagkakaintindi mo. Paliwanag ni Lito. Hindi ako nanghuhubad para samantalahin ka. Malamig na tumawa si Manman, o talaga. At bakit mo ginagawa? Hindi naman mainit dito. Humakbang papalapit si Lito, kailangan mong manatiling tahimik. Naalarma ang reaksyon ni Manman, huwag kang lalapit, tatawag ako ng pulis. Habang nagsasalita siya, biglang nagbago ang mukha niya, lumitaw ang masakit na ekspresyon. Nahulog ang phone niya sa sahig, at bumagsak siya. Sinalo siya ni Lito, kinuha ang kanyang pulso, at bamaantong hininga, nagpapagaling ka lang. Ngunit ang iyong pagkabalisa ay naging sanhi ng paglala ng iyong kalagayan. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Humihingal at nahihirapang tanong ni Manman. Nang walang pag-aalinlangan, inihiga ni Lito si Manman sa sahig at tahimik na sinabi, paumanhin. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang 2 butones sa shirt niya. Tumigil ka. Bastos ka, sinasamantala ang mga taong may problema. Galit na sigaw ni Manman. Hindi siya pinansin ni Lito, sa halip ay naglabas ng pilak na karayom, matamang nakatuon sa paggawa ng acupuncture. Biglang may napagtanto si Manman, napatigil sa pagkagulat, pinapanood si Lito na propesyonal na nagpasok ng mga karayom. Itong lalaking ito, hindi naman siguro siya nag-a-acupuncture, di ba? Sa una, nahihirapan siyang huminga, ngunit sa acupuncture, mas gamaan ang pakiramdam niya. Sa huli, nakahinga ng maluwag si Lito, inalis ang mga pilak na karayom, at sinabing, kailangan mong magpahinga sa kama sa loob ng 2 araw. Huwag maging emosyonal, o ang sakit ay mauulit. Napakurap si Manman na hindi makapaniwala, no acupuncture. Tumanggo si Lito, tinulungan siyang tumayo at inihatid sa resting room ng kumpanya. Habang niluluwagan ni Manman ang kanyang shirt, nakaramdam siya ng guilt. Magpahinga ka muna, sa labas ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, sabi ni Lito, handang umalis. Pinigilan siya ni Manman, teka. Tumingin si Lito sa kanya. Nakagat ni Manman ang ibabang labi, salamat. Ano ang sinabi mong pangalan mo? Lito Argel. Lito Argel. Kumunat ang noo ni Manman, nakitang pamilyar ang pangalan. Saglit siyang nag-isip, ngunit kahit anong hirap niyang isipin ay hindi niya maalala. Naiintindihan ko, gagantihan kita. Pwede ka nang umalis. Tumanggo si Manman. Bumalik si Lito sa kanyang pwesto sa guard booth ng kumpanya. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanya, pinalibutan siya. Anak, may kinalaman ka ba sa nangyari ngayon? Ang nagdudulot ng gulo ay hindi isang estranghero, ngunit si Delphine Zhang, na nawala ng trabaho sa maghapon. Tumawa si Lito, hindi ako nag-set up ng anumang trick. Ibinunyag mo lang ang iyong tunay na iniisip, at karapat-dapat ka rito. Talagang binabalikan mo ako. Nagalit si Delphine. Ang brat na ito ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabahong may mataas na sweldo kung saan maaari siyang magpakita ng kapangyarihan. Ikaw, isang basurang walang espiritual na ugat, ay nang ahas na saktan ako ng 3 espiritual na ugat. Mukhang pagod ka ng mabuhay. Sumuntok si Delphine ng sumuntok, papipilayan kita ngayon. Tumayo si Lito. Habang nakikipag-ugnayan ang kamay ni Delphine sa kanya, isang pagsabog ng puwersa ang lumabas at itinapon si Delphine palayo. Ilang beses na bumagsak si Delphine bago tuluyang sumandal sa kanyang likuran, napabulalas, anong nangyari? Napatulala ang mga kasama niya. Ang kanilang espiritual na pinagmulan ay hindi mas mabuti, mas masahol pa kaysa kay Delphine. Kung si Delphine ay mapapalipad ng kakaibang puwersang iyon, hindi ba sila makakatagpo ng katulad na kapalaran? Kuya Delphine, mag-isa ka. Hindi kami kasali. Mabilis na tumakas ang grupo. Humakbang si Lito patungo kay Delphine, malamig na nagutos, umalis. Kahit na ang kanyang panloob na enerhiya ay nawala, ang kanyang makamundong mga karanasan ay gumawa ng kanyang karisma na hindi kapani-pani walang malakas, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng talas. Kinilabutan nitong si Delphine, na tumayo at tumakbo palayo. Ito ay pagkatapos lamang na sila ay ganap na mawala sa paningin na si Lito ay nakahinga ng maluwag, naglabas ng isang espiritual na bato. Sa kabutihang palad, kapag mayroon siyang panloob na enerhiya, nakaukit siya ng maraming pang-proteksyong espiritual na mga bato. Kung hindi dahil sa kanila, baka nabugbog siya ngayon. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo nalungkot si Lito. Ang mga espiritual na bato ay mauubos sa kalaunan, at ang mas masahol pa, maaari lamang itong maging epektibo laban sa mga taong may mas mahinang espiritual na mga core. Kung makakatagpo siya ng isang mas malakas na tao, ang mga bato ay walang protection na layunin, at kailangan niyang magtiis na bugbugin. Hindi ito maaaring magpatuloy.
Saan siya makakahanap ng daan palabas? Habang siya ay bumaantong hininga, lumabas si Manman. Nagsumikap ka, sabi niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagligtas sa kanyang buhay, na nagudyok ng isang palakaibigang tono sa kanyang boses. Sumagot si Lito, tama lang. Pagkatapos ay nagtanong si Manman, gusto mo bang laruin ang iyong telepono saglit? Wala akong pakialam. Umiling si Lito, hindi ko gustong paglaruan iyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, kinuha ni Manman ang isang libro mula sa kanyang bag. Mukhang pagod na pagod, eto. Kunin mo ito at basahin mo, sabi niya. Kinuha ni Lito ang aklat at natuklasan na ito ay nakatali sa balat ng tupa, na naglalabas ng amoy, na walang kahit isang karakter sa pabalat sa harap. Ano ito? Tanong ni Lito kay Manman. Umiling si Manman, ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan kong collector, sinabing supplementary item ito mula sa isang auction. Hindi niya naintindihan ang nilalaman, kaya basta-basta niyang inabot ito sa akin. Hindi ako fan ng mga bagay na ito. Maaari mo itong kunin para magpalipas ng oras. Salamat. Para sa isang libro, na hindi isang mahalagang bagay, malugod na tinanggap ni Lito. Sumakay si Manman sa kanyang sasakyan at umalis. Habang pinapanood siyang umalis, casual na binuksan ni Lifo ang libro, at agad na namangha sa text sa loob.